Hello, welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin ko hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa yung reading na to. So, tingnan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. Ten of Pentacles, Five of Pentacles, Queen of Pentacles, the Fool, Eight of Cups. So nakikita ko dito, sobrang nahihirapan ka ngayon. Hindi mo alam kung paano ka magsisimula ulit. Kumbaga, umikot yung mundo mo dito sa taong ito. Umasa ka na ito na yung taong makakasama mo panghabang buhay. Pero sa nakikita ko dito, maaring itong taong ito ay na-involve sa isang situation or merong third party situation na kina-involvean yung taong ito at ito yung naging reason na kung bakit kayo naghiwalay ng taong ito. Or maybe bigla na lang hindi nagparamdam yung taong ito. Kumbaga nag-ghost ka. So depende sa inyong sitwasyon. So nakikita ko dito, nagtatry ka na mag-walk away na kahit na alam mong masakit at mayroon pa ring hope na maaring mabago yung decision ng taong ito na itry niya pa rin na ayusin yung relationship niyo. Pero sa nakikita ko dito, hirap ka na. Kumbaga, pagod ka nang magtiis pa sa ganitong sitwasyon at ayaw mo nang maranasan pa ito. Pero sa nakikita ko dito, iniisip mo na darating pa ba yung time na magiging happy ka or meron ka bang matatagpuan pa na tamang tao na magmamahal sa'yo. So, ito yung nakikita ko. Parang nawalan ka ng pag-asa dahil sa pag-i-invest mo ng sobra-sobra dito sa taong ito na maraming beses kang pinangakuan. Two of Cups, nakikita ko rin dito. Sobrang minahal mo talaga yung taong ito. Kumbaga, lahat-lahat na meron ka, ibinuhos mo sa kanya kahit na wala nang matira sa'yo. Pero naging unfair yung taong ito dahil maaring yung sarili niya lang yung inisip niya. Hindi niya inisip kung ano yung nararamdaman mo. Kumbaga puro sakripisyo ka at nakalimutan mo na yung sarili mo dahil sa pagmamahal mo sa taong ito. Three of Wands na nakikita ko rin dito, nag-aalanganin ka pa rin na i-let go itong sitwasyon. Kumbaga, hindi mo alam kung tama ba itong gagawin mo. Mag-aantay ka pa ba sa taong ito? Ano bang plan ng taong ito? Pero sa nakikita ko dito, hindi mo deserve yung taong hindi ka man lang mabigyan ng closure or parang pinaparamdam sa'yo na hindi ka naman importante. Kasi nakikita ko dito, maaring naghahabol ka or nagmamakaawa ka sa taong ito para lang kausapin ka, para itry na i-work out itong relationship nyo. Kaso yung taong ito parang walang pakialam. Kumbaga, iniisip niya lang yung sarili niya talaga. Hindi niya iniisip kung ano yung sakit na idinulot niya sa'yo. So, maaring hindi ka makatulog. Kumbaga, maaring nagkaroon ka ng anxiety or depression dahil dito sa taong ito. Queen of Cups, so nakikita ko rin dito, iniisip mo talaga na parang hindi na deserve ng taong ito na bigyan pa ng another chance. Kasi ang nakikita ko dito, nasayang lahat ng pagmamahal mo. Kumbaga, hindi mo alam kung ano ba yung nakita mo or bakit ito pa yung dumating sa buhay mo. So, ito yung nakikita ko dito na maraming question ka sa sarili mo. Kumbaga, gusto mo magkaroon ng clarity dahil hindi mo alam kung bakit ganun mo siya kamahal. Ito yung nakikita ko dito na ang hirap na makalimutan or tanggalin sa isipan mo yung taong ito dahil maaring
matagal kayong naging magkarelasyon ng taong ito at pinaramdam naman ng taong ito yung pagmamahal niya para sa'yo. Kaso nga lang ang nakikita ko dito is maaring na-involve ito sa isang situation at ang nakikita ko dito sobrang nanghinayang ka dahil iniisip mo na bakit ito pa yung nakilala mo. Pero ang nakikita ko dito, hindi mo kailangan na i-overthink itong sitwasyon. Alam ko masakit yung pinagdadaanan mo ngayon, pero lilipas rin ito. Ma-overcome mo rin itong nangyayari sa buhay mo ngayon. Although hindi ganun kadali na mag-move forward, pero pinakita dito na piliin mo ngayon yung sarili mo, yung makakapagpasaya sa'yo kahit na alam mong hindi mo alam kung paano ka ulit babangon at kung paano ka magsisimula ulit. At alam ko na makakawala ka rin dito sa taong to. Kung iniisip mo na trap ka pa rin, kumbaga maaring matagal na itong sitwasyon mo, pero hindi ka pa rin makawala sa ganong sitwasyon. Maybe yung iba sa inyo nag-hope pa rin na maayos itong relasyon nyo. Kaso ang nakikita ko dito parang ikaw na lang yung nagtatry na i-work out itong relationship, pero itong taong ito nag-walk away na at umiwas na sa'yo dahil nga sa ka-involve niyang iba. So tingnan natin kung magpaparamdam ba yung taong ito. Knight of Cups, na nakikita ko dito, itatry ka pa rin na i-win back ng taong ito, pero sa nakikita ko, hindi pa rin ito natuto sa kanyang mga ginawa dahil may temptation pa rin dito, hindi niya pa rin kayang iwasan ito. So ang nakikita ko sa taong ito, maaring gawin ka lang backup plan, maaring hindi siya nakontento dito sa kanyang pinili, at ngayon, itatry niya na bumalik sa'yo. Kaso ang nakikita ko dito, hindi sincere yung taong ito. At ang gusto lang ng taong ito, maaaring maka-benefits lang, may mangyari sa'yo, or in a way na nakakatulong ka sa kanya. So ito lang yung reason ng taong ito kaya siya magpaparamdam. Pero ang nakikita ko dito ay meron pa rin nililihim yung taong ito sa'yo. So, tingnan natin kung dapat bang bigyan mo ng chances yung taong ito. The Tower, so nakikita ko dito nagkaroon ng unexpected na situation or problema itong taong ito, at ang pinakita dito na nahihirapan itong taong to ngayon kasi hindi niya alam kung sino ang kanyang lalapitan. Ang naiisip lang ng taong ito, ikaw. Pero ang pinapakita dito na kapag nakuha na naman ng taong ito yung gusto niya, or binigyan mo na naman to ng pagkakataon na pabalikin sa buhay mo, sa nakikita ko dito, gagawin niya ulit yung bagay na sinaktan ka. Kumbaga, i-involve niya na naman yung sarili niya sa isang situation. At ikaw na naman yung talo dito. So, ang nakikita ko, itatry ka lang na i-manipulate ng taong ito, paniwalain na nagbago na siya. Kumbaga, ipapakita niya sa'yo na totoo na yung intention niya, yung nararamdaman niya. Pero ang nakikita ko dito na sayang yung pagmamahal na ibibigay mo ulit dito sa taong ito. Hindi niya deserve yung love na ini-invest mo dito sa relationship. Kasi ang nakikita ko dito, ginawa mo siyang mundo. Kumbaga, umikot yung buhay mo sa kanya at lahat ng pangarap mo, isinantabi mo para lang sa taong ito. Pero ang nakikita ko dito, na-control ka or parang minamanipulate ka ng taong ito para lang maka-benefit siya sa'yo. So, ito yung nakikita ko na sayang yung love na iaalay mo na naman dito sa relasyon na ito or dito sa taong ito. So, ang nakikita ko na kailangan mong
maging matatag at ipakita mo sa taong ito na hindi na ikaw yung kagaya ng dati. Kung sa tingin mo, gusto mo pang obserbahan yung taong to or bigyan ng chances, nasa sayo yun. Pero ang nakikita ko dito, merong problema kinakaharap yung taong ito. Maaring nagkaroon siya ng financial loss or may mga situation siya na hindi niya makayanan. So ngayon, ikaw yung nakikita ng taong ito na makakatulong lang sa kanya. Yun lang ba yung worth mo? Na gagawin ka lang ba ng taong ito ng backup plan? Pero yung time na lugmok ka, nasasaktan ka, kailangan mo siya. Wala siya. So ito yung lagi mong iisipin na hindi palaging magbibigay ka ng chances sa isang tao kung sa tingin mo hindi naman nagbabago yung taong ito at paulit-ulit ka lang inilalagay sa ganitong sitwasyon. So ito yung message na nakikita ko dito. Possible na may kadiling kayong Aquarius, Gemini, possible din na Earth sign, Taurus, Capricorn, and Virgo. So, depende sa inyong mga kadiling. So, ito lang yung message na nakikita ko dito. At kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit. At see you soon.